Naranasan mo na bang sabihan na kapag nakikita ka nila, ikaw ang nagpapaalala ng kanilang kasawian? Ito ang nangyari kay Jabez sapagkat ang sabi ng kanyang ina na siya ay nahirapan at siya ay ipinanganak sa sakit. Kaibigan, maaring sa oras na to, katulad ka rin ni Jabez, na ang tingin mo sa sarili mo mababa, na kapag andun ka sa paligid ng mga mahal mo sa buhay, pakiramdam mo ayaw kanilang makasama sapagkat ikaw ay isa lang paalala ng kanilang kapighatian ng mga bagay na nangyari sa kanilang mga buhay. Kaya si Jabez, dahil sa nangyari sa kanya, nanalangin siya at sabi niya, Panginoon, pagpalain mo po ako at palakihin mo ang aking teritoryo. At hayaan mo ang kamay mo ay sumama sa akin at ingatan mo ako sa panganib upang ako ay maging malaya sa sakit. Ito ang kahilingan, panalangin kahilingan ni Jabez sa Diyos. Siguro, kaibigan, katulad ka rin ni Jabez, na ikaw ay sawa na sa pagtrato sa iyo ng mga tao, lalong-lalo na ng mahal mo sa buhay. Lalong-lalo na kapag nakikita ka nila, ikaw ay nagsisilbing paalala ng masakit nilang nakaraan. Sa talatang binasa ko, makikita natin dito kung bakit nanalangin si Jabez sa Diyos. Unang-una, nanalangin si Jabez na pagpalain siya ng Diyos sapagkat ang kahulugan ng kanyang pangalan ay pain o sakit. Sapagkat sabi ng nanay niya, ipinanganak siya sa sakit. Dumanas siya ng hirap, kirot at sakit nang ipinanganak niya si Jabez. Si Jabez ay palaging paalala ng kanyang paghihirap nang siya ay nanganganak. Siguro kaibigan, ganito rin ang nararanasan mo na kapag nakikita ka ng nanay o tatay mo, mahal mo sa buhay, ito rin ang nararamdaman nila, nararanasan nila, bumabalik sa kanilang alaala ang masakit na bagay kapag nakikita ka nila. Pangalawa, nanalangin si Jabez kasi gusto niya na magkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay kasi ang kanyang pangalan, Jabez, ito ay paalala sa kanyang sarili na habang siya ay tinatawag ng mga tao sa ganyang pangalan, pinapaalala nito sa kanya na siya ang isang taong nagdadala ng sakit sa mga tao. Kaibigan, kung ito rin ang pakiwari mo, pakiramdam mo sa sarili mo na kapag andyan ka sa paligid, sa piling ng mga taong mahal mo, pakiramdam mo, ikaw ang nagdadala ng sakit, kirot sa kanilang mga buhay. Kaya inaalis mo ang sarili mo, tinatanggal mo ang sarili mo at lumalayo ka sa kanila. Si Jabez, nanalangin siya sa Diyos ng pagpapala dahil ayaw niya nang tawagin siyang Jabez. Ayaw niya nang ipaalala sa kanya na dahil sa kanya nahirapan ang kanyang ina. Kaya hiningi niya sa Diyos na pagpalain siya. Gusto ni Jabez na mabago na ang pananaw ng mga tao patungkol sa kanya na hindi totoo na siya ang dahilan ng sakit, kirot ng mga mahal niya sa buhay. Gusto ni Jabez na mabago na siya, mabago na ang pananaw ng mga tao sa kanya, pati ang pananaw niya sa kanyang sarili. Gusto niyang patunayan sa mga tao na meron siyang kayang ibigay sa ibang tao, hindi lang yung sakit, hindi lang yung sakit sa puso, kirot. Meron din siyang kayang ibigay na maging pagpapala rin siya sa iba kung bibigyan siya ng pagkakataon. Susunod, hiningi niya sa Diyos na palawakin ang kanyang teritoryo. Gusto niyang lumaki ang impluwensya niya sa mga tao. Kasi minsan, kapag katulad ka ni Jabez, kung maliit ang tingin ng mga tao sa iyo, kung ang tingin nila sa iyo, pabigat ka, ikaw ang nagdadala ng sakit, kamalasan sa buhay nila. Minsan lumiliit ang pananaw mo sa sarili mo. Nagkakaroon ka ng self-doubt. Nagkakaroon ka ng pagdududa sa sarili mo. Nililimitahan mo ang sarili mo. Lumiliit ang tingin mo sa iyong sarili. Yung nanay ni Jabez, ganito ang tingin niya kay Jabez na kapag nakikita ang kanyang anak, sinasabi niya, naghihirap ako sa iyo, nagkaroon ako ng matinding sakit nung pinapanganak kita. Alam ko, kaibigan, na may mga tao sa buhay mo ngayon na ganito ang trato sa iyo at ganito rin ang tingin at pananaw sa buhay.
I know that there are people in your life na ganito rin ang trato sa iyo, kaibigan, na ganito rin ang tingin nila sa iyo, na ang baba ng tingin nila sa iyo kasi nga sinusukat nila ang pagkatao mo dahil sa dati mong ginawang kamalian. Sinusukat nila ang pagkatao mo dahil sa kakayanan mo. Nililimitahan ka nila, kaibigan. Don't listen to their destructive words. Huwag mong pakinggan ang nakakasira, nakakasakit na salita nila laban sa iyo. I want to tell you this, kaibigan. Hindi totoo ang sinasabi nila sa iyo. Hindi ka pabigat, hindi ka pasakit, hindi ka nagdudulot ng kamalasan, hindi ka nagdudulot ng hirap. Totoo nga na nagkamali ka nung nakaraan, pero hindi nangangahulugan na tapos ka na hanggang diyan ka lang, na ang buhay mo wala nang patutunguhan. Alam mo ba, kaibigan, katulad ni Jabez, pwede ka ring baguhin ng Diyos. Pwede ka rin niyang bigyan ng bagong pangalan. Pwede ka rin niyang bigyan ng bagong katauhan. Pwede ring palakihin ng Diyos ang teritoryo mo. Para sa ganon, hindi lang ang teritoryo mo sa bahay, hindi lang sa kapitbahay mo, kundi kayang palawakin ng Diyos ang impluwensya mo sa mga tao sa paligid mo. Katulad ni Jabez, pwede kang baguhin ng Diyos. Pwede kanyang bigyan ng panibagong pangalan, panibagong buhay. God can do greater things for you. Huwag mo sabihin, God is done with you. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Kahit nasabihin mo na sawa ka na dahil ang asawa mo, mga anak mo, mga magulang mo, ganyan ang tingin sa iyo. At nasasaktan ka dahil wala kang kakayahang iangat ang sarili mo. Kaya ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Sa Jeremiah 18, may isang kwento. Sinabi ng Diyos kay Jeremiah, kay Propeta Jeremiah, na pupunta siya sa tahanan na magpapalayok. Nung nagpunta si Jeremiah doon sa tahanan ng magpapalayok, pinanood niya ito at napansin ni Jeremiah na kapag ang palayok ay nasira, hinahalo ito ng magpapalayok at hinuhugisan ng panibago. May mga bagay sa buhay mo, kaibigan, na gustong sabihin ng Diyos sa iyo na bagamat na ikaw ay hindi perpekto, na bagamat ikaw maraming pagkakamali na nagawa sa buhay mo, ang sabi ng Diyos sa iyo, katulad ng magpapalayok, God has the power to create a new person in you. Kayang-kaya ng Diyos na gumawa ng panibagong tao sa iyo, bagong pagkatao sa iyo, kung hahayaan mo lang ang Diyos na hubugin ka, na baguhin ka, kung hahayaan mo lang ang Diyos na durugin, sirain, basagin ang luma mong pagkatao. Habang pinapanood ni Propeta Jeremiah yung magpapalayok, napansin ni Jeremiah, yung magpapalayok meron siyang kakayahan na gumawa ng panibagong banga at gumawa ng perpektong banga. Kaibigan, pwede kang baguhin ng Diyos. Huwag kang mag-give up sa sarili mo. You don't have to give up on yourself. Pwede kang baguhin ng Diyos. Pwede kanyang hubugin at ayusin ang buhay mo. Alam ko na siguro tinatanong mo ang sarili mo, may chance pa ba ako na magbago? Pwede ko pa bang itama ang mali kong nagawa? Pwede ko pa bang patunayan sa asawa ko, sa pamilya ko, sa mga anak ko, na kaya ko pang magbago kung bibigyan lang nila ako ng pagkakataon? And my answer to you, my friend, is yes. God can still do something better for you. At walang imposible sa Diyos, walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Kanya. Pwede Kanyang durugin, pwede Kanyang basagin, pwedeng gumawa ng Diyos ng panibagong pagkatao mo. Kung hahayaan mo siya, kung ibibigay mo sa Kanya ang iyong buhay. I want to encourage you, my friend, don't give up on yourself. Huwag kang susuko sa sarili mo. Huwag mong pagdududahan o lilimitahan ang Diyos, sapagkat maraming bagay ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo at marami pa siyang plano sa iyo. Kaya sa mga sandaling ito, kaibigan, kung ikaw ay katulad ni Jabez, kung ang tingin mo sa sarili mo maliit, mababa, I want to encourage you,
There's still hope in God, may pag-asa ka pa at malaki ang nagagawa o magagawa ng Diyos kung ititiwala mo sa Kanya ang iyong buhay. Ama, sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, abutin mo ang taong ito na nakikinig sa akin. Matagal na niyang pinapaniwalaan ang mga sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Matagal ng panahon na napakaliit ng tingin niya at kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Mas pinili niyang paniwalaan yung mga negatibong bagay na sinasabi ng ibang tao sa kanya. Ang tingin ng pamilya niya sa kanya, siya ay talunan, walang alam, dukha, maralita, at walang pag-asang umasenso. Lord, dalangin ko, alisin mo ang mga binhi ng kasinungalingan na nakatanim sa kanyang isipan ng mga salitang itinanim ng dyablo sa kanya. I command you, lying spirit, to leave in Jesus' name. Layuan mo ang taong ito. You have no authority over this person in the name of Jesus. Wala kang kapangyarihan, wala kang karapatan sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ikaw ang kumilos. Ikaw po ang sumama sa kanya. Pinupuri kita at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, gusto kong iwan sa iyo ang mga salitang ito ng Diyos at gusto ko na panghawakan mo to na kapag dumarating ang mga pagkakataong pinanghinaan ka ng kalooban. Romans 8:37, ang sabi ng Diyos, you are more than a conqueror in Jesus Christ. Hindi ka talunan. You are not a loser. You are a winner. Sabihin mo to sa sarili mo, declare it to yourself and claim it to yourself. Pangalawa, Deuteronomy 31:8, ang sabi ng Diyos, ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo, siya'y sa iyo, hindi kanya iiwan ni pababayaan, ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay man. Kaibigan, the Lord is always with you. Lagi kanyang sasamahan, lagi siyang andyan sa paligid mo. Manalangin ka, magtiwala ka sa Kanya. Panghuli, Romans 8:31, sabing gano'n, kung ang Diyos ay para sa iyo, sino ang makakalaban mo? Ibig sabihin ito, kaibigan, kung ang Diyos ang kakampi mo, walang tatalo sa iyo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Magkita ulit tayo sa susunod na linggo dito lang sa The Praying Mom.